nagbabalik po tayo sa Easy Lang Yan na ating pong paksa ngayong hapong ito tungkol po sa laptop. At nandito po tayo mismo sa loob po ng Top 1 Computer Service Area na kung saan po dito mismo ginagawa yung mga mahihirap ng gawin na hindi na po natin kayang gawin sa ating mga tahanan. Mga laptops na ito, kumbaga hospital na ito ng laptops at mga eksperto lamang po ang pwedeng gumawa nito. Kaya kasama pa rin po natin si Fritz Villanueva, siya po may-ari ng Top 1 Computer Service para ipaliwanag po sa atin kung bakit ba ganon. Fritz, umaabot sa matagal ang ating paghihintay para magawa ang isang laptop. Usually, 1 week. Ba't yun ba tumatagal ng 1 week ang paghihintay? Kailan po siya tumatagal, tinatawag ng burn testing. Testing naman siya na yung quality ng work ng pagkakatrabaho is So, Fritz, ibig mo sabihin sa lahat ng mga nagpapagawa ng kanilang mga laptop sa mga kagaya ng inyo, natural lang na umaabot ng ganun dahil tinetest nyo pang maigi. kasi po, within 1 day, hindi po lumalabas yung problem. Ibig mo sabihin, in 1 day or 2 days, hindi pa rin siya nagpapakita kung minsan inaabot ng week talaga bago lang muli nagpapakita yung problema. Actually, gawa na po siya. Kailangan na siya rin online. Kasi in the long run, doon yung malabas po nila. Kumbaga, mga kasambahay, kailangan tinetesting po munang maigi yung inyong mga laptops. Kaya okay lang na maghantay kaysa naman na dumarating kagad yung laptop ninyo pero bumabalik naman yung sira. Pag nawala na display, bukod sa nag-overheat siya, anong mga naaapektuhan pang bahagi ito? Ito po yung tinatawag na video chips. Yung anulan po yung kanina na nag-start po kasi from the start ito, hindi gumana yung fan. Oo, kanina di ba ito yung fan, sinasabi natin, pag gumana, ibabrush lang natin. Ngayon. So kung hindi pa rin gumagana, wala pa rin display, ang power ganun pa rin, at umiinit pa rin ang inyong mga computers, anong gagawin na dalahin dito? Anong inaayos ninyo? Ito pong pinakamalaking chips na ito kung mapapansin niyo po ito. Pag nakaramdam po kasi ito ng overheating, ang tinatawag natin LED o tinga, nagiging madali po siya mag-melt. At pagka hindi niya po na-execute talagang actual temperature para mag-melt po siya, tinatawag natin cold solder o sa kalitang mababa is pundido. Pero ang kagaya na sinabi namin, kaya po nagtatagal dahil kinetest pa nila. Kumbaga sinusubukan pa ulit kung ito ay magbabalik muli ang sakit ng inyong mga laptop. Naku, ikwento mo sa kanila, Fritz, kung gaano lang ba kaliit ang dapat na oras ng paggamit o oras ng paggamit ng laptop. Ideally, mga how many hours lang? Ang laptop po kasi, ang ideal time usage na lang is 4 to maximum ng 8 hours. 4 to 8 hours. After po ng 8 hours, 4 hours to 8 hours, kailangan natin mag-shutdown para magkaroon naman ng time yung laptop na mag-cool down siya. Ano ang nangyayari sa laptop pagka lumalagpas na siya sa 8 hours na gamit natin? Yung heat po kasi doon, continuous po siya mag-generate ng heat. Ayun po yun, nauwi po yun sa pagkakawala ng display. Ito yung common na heat. Common na problem. Ayun, at dapat po hanggang 8 hours lang. Sabi mo, kailangan i-shutdown na after mag 8 hours para makapag-cool down. It takes lang naman siguro 15 maximum 30 minutes na kanina siya. Then on yung day, para nang ma-cool down siya. O ayan, kaya kayo sa mga adik na nagla-laptop dyan, sobra na ang mata, hindi inaalis sa laptop. Kayo rin po yung mamang problema. Within 8 hours time, sabi ni Fritz, dapat po pala, sinashutdown muna natin. Paano ba naman yung uminom kayo o umihi kayo o malalangin kayo sandali, di ba? At tingnan nyo ang kapaligiran at nang malaman ninyo na ang paligid ay hindi po pala puno-puno ng mga angry birds. Di ba? Ang paligid pala may mga tunay palang ibon na lumilipad na gawa ng may likha. Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan naman po natin, paano ninyo pangangalaga ang maigi, mga do's and don'ts, mga proper maintenance na ating po pinagwawalang bahala sa pangangalaga ng ating mga laptops. Diyan lang po kayo, marami kayong matututunan. Dito naman po, sa Easy Lang Yan. Angry Birds, where are you? Ayan po, nagbabalik po tayo sa Easy Lang Yan. Narito na po tayo sa ikatlong bahagi na kung saan po yung mga common po na mga do's and don'ts na dapat po natin tandaan, atin pong mumulit-mulitin po sa inyong
sasabihin para po lagi ninyong gagawin sa inyong mga laptops. Kasama pa rin po natin si Fritz Villanueva, ang may-ari po ng Top 1 Computer Service na siya tumutulong po sa atin kung paano ipaliwanag kagaya ng eto na Fritz. Ayun. Tungkol naman sa monitor, paano naman yung tamang paglilinis ng monitor o yung tinatawag nila na LCD? Yung LCD po kasi, karamihan po kasi nila na pagkakamali na pwede siya linisin ng alcohol. Oo, pwede bang linisin siya ng alcohol? Napakasama po ito. Ay, mali yun. Don't do that. Ano dapat na panlinis? Kahit na po yung cotton, medyo basa na po ng konti ng cotton. Pwede rin po yung mga ginagamit sa car. Yung mga brand na ginagamit sa car. Oh, pero hindi dapat totally na binabasa. Yung keyboard, ganoon din ba? Dapat hindi rin binabasa? Hindi po siya dapat mabasa. Kasi anytime nga po yung moist na ng kamay natin, nagkakaroon po yung acid, kinakain niya yung pinaka. Pero paano natin siya lilinisin? Anong paraan? Hindi po, kahit na yung formula na nagagamit natin sa bahay ng toothbrush, paintbrush, Dry cloth. dry Dry cloth. At huwag bulak na basa. Paano natin mapoprotektahan ang ating mga keyboards para huwag masira? yung over na pagka-press natin. So, soft touch na tayo. Bawal yung madiin, yung parang typewriter ang dating? Yes po. Bawal, dapat soft touch lang. Ano nangyayari pagka medyo harsh ka at madiin Ang ka? pinaka-tinatawag namin doon na gums na yun po yung rubber na nagpo-press in at saka out. Nakakat po siya pag lagi siyang hard na. So dapat talaga soft touch lang. Ayun. Yung anong gagawin naman pagka po nabasa ang keyboard bigla, hindi sinasadya. Umiinom ka, natapunan yung ganyan. Paano po ba yun? Make sure po na wag mo muna i-on. Huwag i-on. Once na mabasa ang inyong computer, hanggang ngayon, uso ang tagulan. Pwede nyo po siyang na mga blower yung hindi mo naman masyadong mag-ilan. At huwag i-on agad. Yung paggamit ng vacuum, okay lang ba yon? Yung humihitit yun, di ba? Hindi ba nakakatakot na baka mahitit niya yung mga maliliit na mga parts ng computer? Doon ako natatakot. Actually, lahat naman po ng parts ng laptop nakalock po siya. So, wala po nakakatakot kahit brushing mo siya o susunod siya na wala pa. Meron din ako na-encounter na mga tao na nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng langgam. Ayun, isa po yun sa... Nilalanggam ba ang mga laptop? Yung po pinaka-number 1 na para problema ng hard drive ng computer. Ano nangyayari pagka nilalanggam? Bakit kasi nilalanggam? Kasi meron siyang particle na parang suitable masarap sa langgam. Dati si sariling matamis. Basta gusto lang ng langgam. Talaga ng langgam. Ang nangyayari po doon, nasisira ka ng hard drive, nag-start na po yung program mo, hindi na nag-run kasi sira na yung hard drive. So, dapat din itinatago mo siya, no? Paano ma-avoid yung langgam na yun? So, may dapat itago sa... Huwag po siyang gamitin malapit sa ito sa kang kumakain. Hindi ba tinatawag nila na sabi, may radiation daw ang laptop? Totoo ba yun? Meron siya. May radiation. Anong nangyayari pagka too much tayong exposed sa radiation? Una-una, yung mata natin, nag-start na siya mag-iba. Pag- Parang pareho lang po siya na kung tumitig ka sa sunlight ng konti. Pareho. Ibig ko sabihin, pagka tumitingin ka sa araw, ganun din ang nangyayari pag tumitingin ka ng matagal sa... No po. Parang katulad niya, tumitig ka sa spotlight. So, yung ilaw po kasi noon, lalo na kung LED siya, mas bright po yung pinapasok. Ibitahan mo sila sa na pumunta dito sa iyong napakagandang shop para doon sa mga nagnanais magpa-repair ng kanilang mga laptops. Dito po kami sa 330 Plaza Boulevard, Quezon City. Or meron din po kami mga authorized drop points sa Showmart. Meron kami sa SM San Lazaro, Unit Technicals, at saka sa Tecnomobile, sa SM Fairview, at saka SM Titan. Phone numbers, Fritz. 347-1004. Ayun, maraming salamat, Fritz Villanueva, ang may-ari ng Top 1 Computer Service. Ayan, doon po sa lahat ng gumagamit ng mga computers. Sa panahon po ngayon talaga, kahit grade 1 po, gumagamit na ng computer. Inaalam na nila kung paano yan. Kaya po talagang computer age na tayo. I-embrace na po natin yan. Nandiyan na talaga yan sa computer. Napakarami po. Delikado po yan na basta't pumapasok bigla sa atin nang hindi po nagagabayan ng mga magulang, lalo na po doon sa mga bata na gumagamit po ng internet. Delikado po nang walang tamang gabay ng mga magulang. Tsaka ilimit po natin ang paggamit natin sa ating mga computers dahil po kagaya ng sinabi ni Fritz, at least mga 8 hours lang natin gamitin. Huwag na tayong humigit pa doon dahil po
ika nga nila, nagkakaroon ng mga problema, hindi lamang po sa ating pagsarili, naapektuhan din pati yung ating mga ginagamit. Ang computer, ang mamahal pa naman niya. At saka sa panahon po ngayon, nakakatuwa pong isipin na at least buhay pa rin po ang tinatawag natin na komunikasyon. Ang komunikasyon po, yan po ay patuloy na nag-evolve. Dati, beeper lang, naging computer. Ngayon, meron ng internet. Ngayon, laptop na. Ano pa ba yung mga susunod na mga bagay? Ang nananatili lamang po ay yung pagre-respeto po natin sa ating kakomunikasyonan, yung ating pong kausap. Mas maganda pa rin po para sa akin, sa ganang akin po, mas maganda pa rin yung nakakausap natin yung ating nais na pagsabihan ng mga bagay ng personal, ng harapan kayo, ng nahahawakan mo siya, nang nakikita kayo ng mata sa mata, nung nagkakaunawaan kayo, kaysa po yung nagkikita lang kayo sa maliit na box ng isang computer, pero wala pa tayong magagawa, ganyan na po talaga yan. Ang maganda lang po, i-mix natin. Meron din personal, meron din po tayo na mga, ika nga nila, yung techie, kagaya sa mga nasa ibang bansa, sa yung mga OFWs po natin, mahirap na makausap natin sila. At least, may paraan po na makausap natin sila sa ating mga internet o sa ating computer. Pero pagbalik po nila rito, at nandito na sila sa tabi natin, tabi muna natin yung computer, yapusin po muna natin sila, mahalin po muna natin sila, at ramdamin po muna natin yung init ng pagmamahal ng ating pamilya sa pamagitan ng pag-akap sa kanila at hindi ng pag-akap sa ating mga computers. Maraming salamat sa Digital CCTV and Electronics Corporation. If you need to set up your home, your factory, or your office with quality surveillance system, call Digital CCTV and Electronics Corporation's telephone numbers 913-7848 and 913-3201. Your safety is our primary concern. Digital CCTV and Electronics Corporation, the best surveillance you can buy. Para man po sa mga nagnanais po ng po sa amin ng mga tips, mga suggestions, mga nais po namin talakayan, tawag lamang po kayo sa amin sa isilang yan. Ang telepono po, 442-6244. Cellphone po namin, 0922-564-1208. Meron din po kaming email at Facebook address. Yan po yung untv_easylangyan@yahoo.com. At makipag-ugnayan lamang po sa computer queen na si Beth Gamboa. Hanggang sa susunod po natin pagkikita, sa darating na naman pong Martes, alalahanin po natin, pagka nagko-computer po tayo, ang mga Angry Birds po, hindi laging angry. Sa labas po ng ating mga tahanan, at subukan po natin na i-appreciate ang mga birds na lumilipad at nandiyan lang sa paligid-ligid. Hindi po sila angry. Mababait po sila. Hanggang sa susunod pong Martes, alas 4:30 ng hapon dito naman po sa UNTV, your public service channel. At ito ang nag-iisang Learning Things the Easy Way. Ang tawag dyan ay, easy lang yan. Bye!